So, hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content. Ayan, i-unbox na rin natin finally ang isa sa napakamurang 5G smartphone na parang silent release, which is the Infinix Hot 60i 5G. Maganda kaya ito. Ito na kaya ang alternative version nyo sa Samsung Galaxy A06 5G. Tara, check natin. So this is the Infinix Hot 60i 5G. So shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing nung binili natin itong smartphone na to. So yun nga, i-unboxing, hands-on na rin natin siya. Focus dito sa smartphone na to kung maganda ba siya. At kung interested kayo dito sa Infinix Hot 60i, dito sa gilid ng ating video dito, i-click nyo lang dito yung product link na ito. Meron po kayong additional discount na makukuha pag binili nyo ang Infinix Hot 60i 5G dyan sa ating product link. So again, up to 1,000 pesos of additional discount voucher ang pwede nyo makuha pag dito kayo bibili sa ating product link. Again, yung product link na to ay official store po yan ni Infinix, kaya dyan po kayo bibili at dyan ko rin po binili itong ating review unit. Kaya huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot dahil legit naman po bumili sa online as long as sa mga official stores po kayo at malaki po talaga matitipid nyo. So I think ang SRP neto dito sa atin sa Pinas around 6,000 plus. Pero ngayon sa online pwede nyo ito makuha ng 5,000 plus. Additional discount voucher, siguro 5,000 sarado or below 5,000 pa pwede nyo makuha. Possible ang Infinix Hot 60i 5G. So meron itong 4GB 128 and I know for a 5G version, okay yan. Or yan na talaga at least na binibigay ng mga 5G brands ngayon na 4GB of RAM ang tinitire sa 120GB of internal storage. So again, kasi 5G to. Pero kung 4G to, syempre for its price sa 5K, sa big no-no na ang 4GB of RAM. So, yes, na-try ko naman na ang mga smartphone na merong 4GB of RAM na 5G, which is okay naman ng performance. Kasi karamihan naman or almost lahat naman ng mga 5G chipset is maganda naman talaga ang mga performance niyan. Take for example na rin itong Infinix Hot 60i 5G. Mas better po ang chipset nito compared doon sa very popular na Samsung Galaxy A06 5G na merong MediaTek Dimensity 6300. So, ito na siguro ang makikita na natin karamihan sa mga budget 5G smartphone next year is the Dimensity 6400. And yun nga, ang napili nating color is yung plum red. So tara mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox itong smartphone na to. So ito yung box ng Infinix Hot 60i 5G. So very identical din naman sa mga boxes ng mga ibang Infinix smartphones. So meron tong Dimensity 6400. So mas better yung chipset na ito compare sa A06 5G. So 5-year TUV fluency, 128GB at meron siyang NFC. So maganda dito may NFC since nauuso na dito sa atin sa Pinas ang Google Pay or kakalabas lang ng Google Pay dito sa atin. Mas better na yung mga smartphone natin is may NFC for wireless payment. And ito, wag na wag ulit kayo malilin lang dito. Hindi po ito legit na 8GB. Ito lang po talaga RAM niyan, 4GB of RAM and 4GB of extended RAM. So I don't know, dapat tanggalin na nila yung ganitong mapalin lang na RAM. Dahil ang totoong RAM lang nito is 4GB. So 120GB is okay naman yan. Ayan, so sa likod ng box, meron tayong 6K mAh battery capacity, a water and dust resistant smartphone with one top Infinix AI, 120Hz screen refresh rate with 6.75 inches, ultra link free call and NFC touch transfer. So open na natin tong smartphone na to. At yung napili nating color is yung napakaganda nilang color na plum red. Ayan na. Infinix Hot 60i with Dimensity 6400. Tingnan natin yung mga content ng box. So, meron tayo ditong user manual, warranty card, licensed by Qualcomm Technology, and sad to say, hindi po si Maring Jelly Case ang included. Ang pinsan ni Maring Jelly Case, si Maring Hard Case na pinaka-ayoko. Pangit yung protection yan. And meron tayong 18-watt fast charging brick and a USB Type-C cable. So, yun lang naman yung content ng Infinix Hot 60i. Very, very simple. Next, dito tayo sa smartphone mismo. Ayan na. Infinix Hot 60i. Uy. Alisin na natin ang kanyang plastic at tingnan natin yung color niya in plum red. So, in 3, 2, 1. Bam! Wow! So, napaganda, very premium looking itong Infinix Hot 60i mga ka-J-Vlog. Ang laki oh. Ganda rin. At ito yung nakakatuwa dito sa 5 sa plum red is matte feel, ano siya? Leather feel design siya. So, hindi siya feel na polycarbonate. Ayan oh.
Ganda. I don't know kung sa plum lang to or sa iba is polycarbonate yung material sa likod. And meron tayo dito, very, very identical din. Ito na ngayon ang umuuso sa mga budget or entry level, yung merong horizontal camera module parang iPhone Air na, which is okay, very minimalist at ang gandang tignan. Sana ganito na yung mga design talaga ng mga camera para maraming space dito sa baba or magkaroon sila ng idea kung ano pa ilalagay na dito, di ba? Malay mo magkaroon ng malaking screen diyan, malay natin. Pero yun, polycarbonate yung frame niya and color gray yung gilid niya. So dito lang yung may pagka plum red niya. Dual rear camera system with flash and a 1.6 aperture lens. So dito sa right side nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Pero in fairness, for a 6K mAh battery capacity, manipis naman din ng Infinix Hot 60i 5G. So, medyo awkward na nandito yung kanyang speaker grills. I don't know kung dual steer to. Check natin yan sa ating review. Meron tayo ditong SIM tray. So, nandito yung kanyang SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, and USB Type-C port. And syempre, good news, meron na itong pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Infinix Hot 60i 5G. So, habang nag-open, syempre, kabit natin si Maring hard case. Yan. So, yan. Infinix, powered by Android. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. Pero, yun nga, ayoko tong si hard case dahil medyo exposed talaga yung gilid niya. Kaya, palitan nyo to ng mas magandang cases pa. So, yan na mga J-Vlog na setup na natin si Infinix Hot 60i 5G. Medyo nalulungkot lang ako na bumalik ulit sa notch display ang Infinix when it comes sa kanilang 5G version na budget smartphone. So, I don't know kung meron bang extra cost gawing bilog to. Bakit pa bumalik kayo sa notch na which is okay na napunch sa mga 4G nyo. So, siguro back to step 1 sila when it comes sa display. Notch ulit natin since bago rin naman tong 5G sa ganitong segment. Parang ganun ba? Okay, so okay naman yung kanya screen malaki. Ito lang talaga notch. I don't know bakit nilalik ulit nila yan. Pero ayan, Infinix Hot 60i 5G with Dimensity 6400. And naka Android 15 na to out of the box. Yes, 6K mAh battery, napakalaki. 4GB of RAM and 50 megapixel rear camera. Sa storage niya, so since 128GB to, let's check. I think for a 5G smartphone, dapat talaga wala ng 64GB of internal storage. As is 128GB na dapat talaga in-offer nila for a 5G. So, 21GB na yung nagamit. Ayan. Malaki pa na may available. Pero for gaming ngayon, maliit na rin ang 120GB. Kaya, ilan lang dapat ilalagay nyo. For mobile games, marami kayo malalagay dito. Display and brightness. Ayan, for the refresh rate, set natin for 120Hz. Pero maganda dito, pwede natin custom yung kanyang refresh rate to set it to 120Hz screen refresh rate for settings para matry natin yung pagka 120Hz screen refresh rate niya. O, diba? Napaka-smooth mga idol. Ayan, okay naman. Display, brightness, sa brightness, not too bright and not too low. Siguro nasa average level yung brightness netong Infinix Hot 60i. Compare sa mga ibang smartphone na sobrang gaganda ng brightness nila na ang tatas ang nits. Ito, in-off ko ni adaptive high brightness mode. Naka-on na. Let's check kung merong ano sa ambient light. Mag-iba yung kanyang brightness. Ayan, medyo lumiwanag naman. Ayan, tinututukan natin ng flashlight. Kasi syempre for direct sunlight, ayan. Ayan. High brightness mode. Naka high brightness mode na tayo pero hindi siya ganun kaliwanag, mga J-Vlog, compare sa mga iba na smartphone. Mga J-Vlog, nakita nyo ni unboxing and hands-on dito sa Infinix Hot 60i 5G. Next, gusto ko sa inyo bigay yung aking initial thoughts dito sa smartphone na to or yung aking first impressions hands-on. So, syempre, the first impressions na rin natin siya nung wala pa yung smartphone based na tayo sa specification. Siyempre, nag-iiba yung ating pananaw. Ngayon na nahawakan na natin first hand ng Infinix Hot 60i 5G. At yun nga, unang-unang pinaka-ayoko, ito ang pinaka-pangit sa Infinix Hot 60i 5G, the free na protection. So, usually dati is jelly case or si Maring jelly case. Ngayon, hard case na mostly na nakikita ko sa Transsion. I don't know why, but kayo nag-transition dito. Ang pangit nito, mas better ang jelly case. Yun lang naman, it's not a big issue kasi papalitan nyo naman ang case ng smartphone nyo. Pero, temporary lang yan, hindi siya jelly case. So, syempre, dito na tayo sa overall ng smartphone. Tignan nyo naman, unang-una na natin pag-usapan, design.
design mga pre. Ang ganda ng design nitong Infinix Hot 60i 5G. Mas better doon sa kanyang 4G version. Sobrang layo sa kanyang 4G version. Para na nga siyang para na siyang Smart 10 Plus 5G. Kasi yung 510, ay yung Smart 10 Plus, di ba ganito na rin yung camera module. So siguro, sana natin, most na mga makikita na natin mga Transsion is ganito na ang design, which is mo ang iPhone Air or Google Pixel, di ba? Yun yung mga umuuso ngayon, which is better for me yung ganitong aesthetic na design. Kasi malaki yung space nyo dito, malay natin magkaroon sila ng mga ibang idea na ilalagay dito. Very minimalist pero napaka-elegant nung kanyang design, especially the plum red, di ba? Very unique. So dito sa ating video, mukha siyang violet something, pero in person, violet maroon, ganun yun yung atake niya. Napakaganda, very premium at leather po ito. Leather siya, hindi siya plastic. And yun, for 6K mAh battery capacity, magaan din naman si Infinix Hot 60i at manipis din naman kahit papaano. Next, mga ka-J-Vlog, is yung display. For the display, syempre hatakin na natin dyan itong notch display. I don't know why kung ba't nag-transition ulit si Infinix sa notch na dapat talaga punch hole na kasi most lumalabas ngayon na smartphone ng Infinix and even mga Smart 10 is is punch hole na. So siguro dahil 5G na budget, kaya magsimula ulit sila sa notch display na dapat talaga inaalis na yan. Again, sinasabi ko sa mga ibang video ko, wala namang any cost. Kumpletuhin yung bilog na yun. Kumpletuhin nyo na lang yan kasi sayang din naman, di ba? So, mas better na siguro naka-punch hole. Pero yun lang naman yung aking isang opinion when it comes sa display. Yun nga, bakit sila bumalik sa notch, di ba? Pero bumawi naman sa mga ibang specs or sa ibang side ng Infinix Hot 60i 5G tulad na lang ng napakalaking display, 6.75 inches, 120Hz screen refresh rate. And when it comes sa brightness, wag nyo expect na sobrang liwanag ng brightness nito. So nasa average level lang yung brightness level netong Infinix Hot 60i 5G. Hindi siya masyadong maliwanag compare sa mga ibang budget smartphone na ang gaganda ng nito sa brightness. Ito, parang bumalik nga tayo sa basic na Infinix before na sobrang nahihirapan sa brightness. Yun lang naman ang aking opinion. Dahil siguro nga 5G, di ba? Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa kanyang chipset, again yung chipset nito, kung for example, naubusan na kayo or naghanap kayo ng alternative for the A06, kasi A06 sobrang mura niyan, Dimensity 6300, ito na ang isang alternative nyo na 5G. Dimensity 6400 with a price tag na 4,000 to 6,000 pesos, napakamura at ito na talaga yung kalaban ng A06 5G. And stay tuned lang, gagawa tayo ng phone comparo about the A06 and the Infinix Hot 60i 5G. Tingnan natin kung ano talaga mas better when it comes sa overall specifications. Pero yun nga, mas better ang chipset nito siguro kasi 6400 siya. Speed nito mas mataas nga, up to 2.5 GHz din itong si Infinix Hot 60i 5G. So doon sa 4G ay sa 5G ng A06 ng Dimensity 6300 na nakakalaro tayo ng mga popular games or modern games. Asahan natin na kayang-kaya rin yan ng Infinix Hot 60i 5G. Next, yung kanyang camera. For the camera, again, dual camera siya pero in reality, nonsense yung pangalawang camera niya at magpo-focus lang tayo sa isa which is 50 megapixel. So let's try nga sa ating full review, itong camera nito, doon ko bibigay yung initial thoughts ko dito. Pero syempre, specs-wise, yan rin naman yung more on common natin nakikita for a entry-level smartphone or a budget smartphone na pero 50 megapixel main camera. Syempre, ang isang magandang feature nito is 5G connectivity na iilan lang tayo nakakita ng smartphone na 5G for a price tag na below 5,000 or 5,000 pesos, diba? Kaya napakamura mga ka-J-Vlog. At yun nga, magtatanong Lods, 4GB lang siya, okay pa ba siya? Pwede pa ba siya for 2026? Again, the minimum na at least na pwede na nating magamit na RAM for 2026 is 4GB of RAM. Depende na lang talaga kung magkano nyo nakuha yung smartphone. Kung nabibitin kayo sa 4GB of RAM, syempre you need to add some budget or you need to sacrifice some specifications. Kasi for 5,000 to 6,000, meron talaga yung makukuha 6GB and 8GB of RAM. Pero 4G, ito kasi 5G. Hindi nyo makukuha lahat ng gusto nyo specs sa ganyang presyo kasi hindi po talaga possible at marami talaga mo kompromisong specs kasi napakamura na ng netong smartphone na to, diba? Kaya 4GB of RAM, yan lang isang sasacrifice nyo to achieve 5G connectivity sa murang halaga. Pero again, yung 4GB of RAM na to, usable naman siya, no worries. Nakakapaglaro pa naman tayo dyan. Sa A06, nakapaglaro na ako. Pero don't expect na kayang-kaya niya mag-handle ng mga sobrang heavy games dahil mabibitin talaga kayo sa RAM. Pero 128GB, buti na lang kasi 64GB, hindi na talaga yung pwedeng eterno for a 5G
smartphone, di ba? So, 128 gigabytes is okay na yun, or the best minimum na storage na pwede na natin makuha going 2026. Ang maganda rin sa smartphone na to, yung battery niya is malaki, 6,000 mAh battery capacity. Pero the sad part is 18 watt fast charging lang siya. So again, tulad ng mga sinasabi ko sa ibang review ko na kung 6,000 mAh battery capacity, at least 33 watts na ang dapat iteterno nyo. Parang nangyari dito, 5K yung battery niya tapos 10 watts. Parang ganun yung ternohan yan. Kaya 18 watts, yes, fast charging siya, pero pag tinerno mo sa 6K, oras din talaga ang tatagal para ma-full charge siya. Pero okay na. Pero again, bumawi naman sa battery capacity dahil makunat naman ang battery nito. 6,000 mAh battery capacity na po ang Infinix Hot 60i 5G. At syempre maganda rin dito, meron siya water protection na IP64 water and dust resistant. So hopefully, kung ganyan sa water protection, hindi makompromiso yung leather niya, hindi magbakbak kasi 'di ba syempre pag nababasa ang leather ng masyado matagal, nababakbak siya. So sana hindi dito sa Infinix Hot 60i 5G na to. And I think, well, kuha nyo ng leather, meron din mga ibang colors na I think polycarbonate ang back cover. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impressions so far dito sa Infinix Hot 60i 5G. Napakaganda, may mga ibang specs na nakakalungkot, pero majority ng specs na ito, sulit na sulit for its price. Kaya kung gusto nyo makuha to ng sobrang mura, dito lang kayo bibili. Kasi sa mall, I think, siguro mga 6,000 plus to. Or I think hindi pa to available sa mall. Hindi ko alam. Pero syempre, mas mahal yan. Kaya dito kayo bibili sa ating product link. Dito, sa ating official product link. Pag click nyo yan, bukod doon sa discount, numukuha nyo sa shop, may additional discount pa kayo na up to 1,000 pesos off. Dito sa Infinix Hot 5G, Hot 60i 5G, napakasulit na 5G smartphone going 2026.